Hello guys, nandito pala kami ngayon sa Sagnay, may biyahe kami sa Sagnay. Ngayon tapos na kami na-upload, 3 days kami natukod dito kaya ang planta dito ay atras kami dito papunta dito sa yung may bago magbahay na yung kubo na yun. 17 akong kanon, bago palabas doon sa gate, ayun yung gate. Kasi kung didiretso yung atras doon, medyo sasakupin pa namin yung kabilang ah bakod. Kaya city kami dito sa area na ito. So abanti lang ako ng isa din, atras muna ako ng isa pala, tapos abanti ng isa. Tapos dito banda na area na ito, abanti ako dito. Ayan guys, palabas na kayo ng planta. Release to code. Pangalan nga ito. Boss! Bait pa yung bisal dyan. Tango-tango lang. Yung yung nag-i-spray? Nag-spray yan ng supervisor dyan. Magbayaw yan sila ng checker. Sige, buso. Magbayaw yan siya, magpinsan. Magkaiba lang ang apelido. Kaya di alam na pinsan. Ano siguro, magpinsan sila sa ina, Una lang. na away, kaya magkaiba apelyido. Di bawal magkapatid eh. Oo. Pare sa apelido. Sir, sir. Yung pink na dyan, layo pa naman dito. Yung pink, Yung binigay ko na. Hindi, yung pink natin pa. Ayan. Dalawa binigay. Hindi, okay lang yan. Oo, may pa isa. Ano yun, yung isa, dati hindi naman kinukuha sa silyo yan eh. Yung nakalagay silyo, hindi kinukuha ng sticker doon nila. Dati kinukuha doon ng sticker eh. Nung huli na, hindi na niya kinukuha. So, hindi naman din daw nire-receive sa ano. I-record lang din niya, i-stock lang daw sa kanila. Binuwalan ako ng mga radyo eh. Sounds eh, sir, pakipatay mo na sir. Sino siya nagsabi? Yung visor ko. Oh, siyempre nag-i-spray. Hindi, bawal talaga. So, nag-unloading, pag nag-unloading na, bawal talaga. Kaya lang nung minsan kasi hapon ako nagpatugtog, kaya hindi na nag-ano yun. Hindi nagbawal. Saka hindi pa... Inaabot na alas 9 eh. Operation nila, alas 8. Ay, hindi na ako nagpatugtog kanina. Pwede siguro sakto lang. Hindi, yung tapos na siguro duty. Oo. Siyempre, wala nang gumaganang makina eh. Pwede na. Yun o. Ganda rin pala rito. Tuyan, check.
Pag may nalimutan ka, wala na. Next, Yari na. next ano na muna yun. Next na. Natawa nga ako sa ano, sabi nila, yung kaldero mo. Check. Si Sagrado? Oo, kaldero mo, sabi kay sa Laginto na kuya. Naiwan nata, ngayon lang sila nag-Santa Rosa. Ah. Kala ko yung nilulokon ng kaldero yung nandoon sa kapitbahay sa barracks eh. Kasi nanlalalaki yun eh. Ako yun ang inano nila eh. Kasi siya pati kalahati pa oh. Kasi siya siguro napunta doon. Ayan. Doon na lang tayong padisin sa ano, Lucina. Kasi na, Para malaki-laki. burger. Pag-ulam na yun. Mm. Kasi siya siguro to kasi yung 1/4 lang naman mabawas papunta ron eh. Eh, kalahati pa to. Kasi pag hindi ka siya, ano tayo sa Kalawag. Mag-isip. Testingin natin yung sinasabi daw nila Serapito. Hindi mo natanong kaila ano no? Ay, hindi ko natanong. Pero nakita ko sa report nila, Kaya nga. doon sila nag-ano na naman, Kalawag. napawi sila ng ano, Kasilya. Ah, doon sila nagpadisil. O, nakita ko, Kalawag. Hmm. Naga Tigaong dito ako nalito, nakadiretso ako doon no? Dati. Kaya hirap lumito doon. Gipot, may island sa gitna. Oo, si... Pinaas na yung mga wire dito, dati yung baba dito eh. Kataas na oh. Baka nasabit-sabit. Sabitan na siguro. Maganda ang hatag ko. Siyempre, pwede. Oras na ba? 5. Double set ko na naman kay Sir Juan. Okay, basta. Grabe, kipot nga dun. Lispo na pala dito. Tigaong. Tingin na yan dati kong tayo yata rin yun. Ay di, ngayon ka pala nakabiyahe si ano. Si yung huli kong yung nasundan mo. Natrininig ko nandun sa lindi na driver si Juan. Pilido nun eh. Taga Ordanita. Ay, si ano yung... Didit na yung Isang beses na lang sabi sa akin yun, Oo. ang utang ko eh. Limutan ko na pilido. Kami pala yung nagbiyahe dito na may ano dyan, may refill water dyan. Refill na. Water refilling. Yan, maganda to kay araw. Upload ko na to. Kahit pabalik-balik ako dito, minsan talagang dadahan-dahan ako parte dito. Baka malagpasan yung ano doon, yung undocs doon. Yari na. Ipot-ipot yung doon sa dulo eh. Oh, parang bakit may pasok? Ipasok pa ang college? College siguro? Meron pa? Meron pa pasok ng college?
Pero yung ano, wala na, di ba? Oh, yung last na deliver natin, ang dami naglalakad eh. Saan na yung last na pinag-deliver natin? Bagay, anak, may papasok pa eh. 6 month pa daw ang ano nila, ang bago o kaya katapusan ngayong May. May June yata, June. Kaya bakasyonan daw sila ng 3 weeks. Okay, grabing bakasyon yan, saglitan. Eh, habulin nila yung tamang ano na dati, di ba nagkakalitsi-litsi dahil sa pandemic, delay. Problema nito kung kaya makaipon sa hina ng biyahe, kaya makaipon ng 16,000. Pang enroll na naman, 16,000. Padala na naman ng 16 plus 3,000. Bahay ko nga doon na nagka-college din yung ano, kabats din yung ano ko lang nasa Laguna. Nagtrabaho na sila mag-asawa eh. Dati ang asawa lang nagtrabaho. Hirapan na din. Hirapan na rin yung sa budget. Eh, ganun talaga ako. Eh, kailangan talagang masurvive. Kasi pag nasurvive yan, sakaling maka-apply ng magandang trabaho, di makaduwag-luwag din. Kahit man mag-asawa, at least gumanda ng ano, trabaho. Tama pa yung labasan natin. Kasi 5 ang labasan talaga sa ano, hindi kagaya sa mga iba sa ano. Doon sa amin, alas 6:30 na eh. Labasan ng estudyante. Tayo na, gabi na. Half day. Sa dami ng estudyante, half Oh, day. parang sa Taguig. Alas 6. 7 nga dun sa Taguig, sa Bikutan eh, sa Lower. Alas 6 sa umaga, pasok na. Kailangan nandun na, mga 5:40, dapat nandun ka na sa school. Sabi ko, nagtataka ko yun, ano ako, magbabakasyon ako palagi sa Manila. Tapos tayo Happy, aga-aga happy, nagigising ng 2 pinsang ko. Ayun ang pasok ko ng alas 6. Half day kasi. Oh, update. 11, pauwi na sila. Kailangan alas 12, mag-start na naman pasok yun. O, alas 12:30. Kaya ang depende ang iba, 11:30, alas 12 break time ng mga teacher, alauna pasok. Dito yata yung may ikuan eh. Water refilling. Sarado. Ito yan eh, ano? Oo, sarado nga. Yeah. Perfect na tayo eh, wala nang ano. Meron pa doon sa kuan. Pinaparefilan natin doon sa Lipmanan. Ay, kailang gabi na yun. Sarado na rin yun. Tigaong. Yo guys, fast forward ko muna yung video na ito dahil masyadong mahaba ang oras at hindi ko lang din i-delete gawa ng para makita sa mga baguhan lang na mga bumibiyay dito sa Sagnay, lalo na sa mga kasama ko na hindi pa alam ang deliveran, para matutunan nila ito, or sa mga hindi ko kakilala man o na magbabiyay dito ng Sagnay ng Bicol, eh makikita yung daan kung saan ang ano area. At doon pala sa pili guys, ay doon ko na lang hindi forward, para yung iba kasi doon sa pili kasi ay bawal lang totally ang truck sa bayan, kaya kailangan mag-bypass. Kung araw ka nadadaan, kailangan bypass ka dadaan, gawa ng 6 AM to 9 PM ang pwedeng ang bawal. Pag lumagpas ang 9 PM ay doon ka lang makakalusot sa bayan ng pili. Aircon na dito. Tigaong. Kalimutan ko yung sunod-sunod dito na ano, parang bayan-bayan.
Yung motor na yun ah. Pas eh. Kala ko di magminor. Dali sana. Alam nyo ba guys, dito sa Bicol nagustuhan ko dito at presko talagang hangin dito at maliwalas dahil probinsyang probinsya at malinis ang kapaligiran, hindi kagaya ng Metro Manila na polluted na talaga, kaya mas gusto ko pang bumiyahe ng probinsya compare sa Manila, kasi sa Manila unang-una traffic at lalo kung hindi aircon ang truck ay matindi ang mga usok. Siguradong puno ang kula ang ilong mo sa usok. Hindi kagaya ng probinsya na presko at walang maliwalas, wala kang maamoy na hangin na hindi maganda. Kaya mas ginusto ko pang bumiyahe ng mga probinsya kaysa sa Metro Manila. Dito na kami sa malapit sa bypass ng Pili. Liliko na tayo dyan pa kanan. Kasama talaga yan sa sa hanap buhay. Di ka kailangan pag magtrabaho, kaya hanap trabaho para may panggastos eh. Itong budget araw-araw. At dito pala guys, sa area na ito ay kakanan kami dito sa bypass ng Pili. At yung diretso naman niya guys ay dead end din yan. Pag kumaliwa ka papuntang Bisaya or Ligaw, pag kumanan ka bayan ng bypass, sa unahan na yun dyan. Kaya dito, itong bypass na ito, dito na kami kakanan para makaiwas doon sa bawal na pinagbawal sa sentro ng Pili, Camarines Sur, na bawal ang mga truck sa sentro ng bayan ng Pili. Kaya dito kami dumadaan sa bypass na ito. Dati dito kami nagkakainan eh, Minto. Daming kainan yun, tuloy-tuloy. Kaya bitahan ng mga kuwan. So, merenda. Kamutikyo at saka branakyo. Sabay ko na yung kanin mamaya. Ayan o, turon. Dati isa lang nagtitinda yan doon. Ngayon, ang dami lang nagtitinda. Sabi ko, dami na lang nagtitinda. Ugali talaga ng Pinoy eh. Pag nakamalakas yung dami na rin lang magtitinda. Pag may nakita silang patok, Oo. kaya ay agad, shit, balik na. Kaya gali traffic. Araw. Puro yun doon eh. Kanto ng na yun. Parang sa barangay namin, patok na patok yung mineral. Hanggang sa isang barangay lang, 6 na mineralan. Hayop na yan, ang lit-lit ng barangay namin. Wala nang kikita eh. Eh, yung pinakaunang refilling talaga, yung may-ari yung barkada ko, yung may-ari din ng computer shop, bumigay na eh. Binigay na sa kanila eh. Nagsara na eh. Humihin natin kasi, Eh, eh. Sa dami na. daming kalaban eh. Tapos, Kalaban eh. yung mga kalaban pa, nagpapahiram ng 300 na galon. Oo. Oh, bawat isang bahay, 3. Wala, yari talaga siya. Eh, yung mga pinahiram niya din dati, sa iba na nagpaparefill. Oh, baka mamaya, halimbawa, singilig 40 or 30. Ay, mura pa naman. Okay, bibigyan pa 3 natin galon, ng- 50. Para natin lang 3 galon, 50. Di. Oo. Eh, sa amin, 3 galon, 60. Walang discount. 20 isa, wala. Ay, ganun talagang mangyari ito. Kahit yung ako din, lumipat ako. Doon ako sa, sa barkada ng kapatid ko eh. Eh, naiya ako, binalik ko yung galon ng barkada ko eh. Tapos kami tiram sa barkada ng kapatid ko buhay. Dapat sinabayan na rin niya. Sige, 60 na lang yan kasi may kalaban na. Wala, matigas din eh. 50 na lang. Ayaw din ibigay. Kaso konti lang kikita kasi may tao pag taga-deliver. Mga trabaho, yan, mabigat. Sila din lang. Yung sa yung lumakas na barkada ko, pero binalik ko yung galon niya, naiya ako eh. 5 ba naman hiniram ko sa kanya. Tropa eh. Yung dami namin sa bahay, mabilis talaga tubig. Puro pa kami may nginom. Takit. Isang araw, 2 galon eh. Ubus agad yun. Split ng tubig sa amin eh. Sa amin, benching ko ng 1 galon. Pero ngayon sa amin din, ganun na. Sa iba, 25, pero alam ko yung dati, galon pa rin, 3.50 pa din. Kasi,
Yung nagdi-deliver, asawa nung may-ari. Yung nag-uugas, yung anak ng may-ari. Sila-sila lang. Sila din lang eh. Kaya wala, parang sila, ang Pwede nga yun. sinasahudan nila, sarili nila, kaya Sarili. mura. Sarili na. Chicks pa yung tanginang yun. Maganda, pang biba mo kasi mga mukha. Sa amin, kahit may dalawa na dong LPG, pwede pa yan sa dami ng tao. Oo. Kabahayan ba naman lahat? Dikit-dikit bahay. Bahay lahat. Talagang palpo ka dyan. Tapos hindi mamamatay negosyo doon. Kaya yung mga small time na negosyo, kung madaming ano, madaming Dami tao. tao. Tindahan nga, dami ang tindahan, pero kumikita pa rin. Hmm. Dahil sa dami ng tao. Yun na nga sa pinag-deliveran natin sa Sagnay. Mag-apat na tindahan, magkakatabi. Wala. Wala man lang bahay, kumikita pa din. Konti. Hindi na tayo lang, puro mga bumibili, nakasingle, walang naglalakad. Siguro may Kumikita mga pa barangay na malayo na kuwan, na Oo. wala gaanong bahay. Doon pa kaya sa Tindahan. inyo na tabi-tabi. Kita talaga. Kaya gusto ko nga doon na talaga manirahan na ng kuwan. Para yung mga anak pag nagtrabaho, may matirahan. Sa probinsya kasi wala. Wala, surubukan ko na eh. Kailangan sa probinsya may punan ka. Oo. Sa probinsya, Ay, pag nasa malapit May ka sa bayan, magtindahan ka. pag nasa nakasulok ka na barangay, wala. Wala yun. Pwede rin naman yun kung may tindahan ka, negosyo. Oo, masama may katabi. Nasa sentro ka ng school, parang gano'n. Oo, mga ganun. Para Kahit sa barangay lang, basta may tindahan ka, okay na yun. Iwasan mo lang pautang ng sagad. Reskas yun ah. Napili siguro ng truck na yun. Nakalagay pa rin, price gas pa rin. Ito ang pagtatapos ng bypass ng Pili. Natin ulit dito. Hello guys, dito na kami sa Naga. Dito pala guys sa Naga ay fast forward ko lang muna dahil sa traffic kasi dito at marami ng sasakyan dito gawa ng sa lahat naman dito ng mga biyahero matik naman matutunan to dahil wala namang ibang daan dito papunta ng Manila. So pagdating lang ng sentro ng bayan ng Naga may Jollibee kakaliwa na doon kasi pagka doon dumiretso naman mapasentro ng palengke ay bawal din doon ang truck kaya yung tatandaan dito guys, yung dadaanan ng Jollibee, kailangan kakaliwa doon sa may parang mga subdivision na area ng mga bahay. Doon ang daanan ng mga truck para iwas sa sentro ng truck ban ng Naga. Kasi may truck ban kasi sa bayan ng Naga, bawal totally yung mga truck sa bayan o sentro ng palengke ng bayan ng Naga. Kaya liliko ng doon sa may Jollibee at papuntang Robinson ang pwede lang. Ilan ba nasundan? Marami? So ito guys, area na ito nandito na kami to sa pinaka bypass kung tawagin ng Naga, tagusto ng Robinson. At dito naman guys, i-fast forward ko lang din dito dahil madali lang din naman to dito madaanan at wala namang ibang daan na ito sa papuntang Robinson ng Naga. Pagdating naman doon sa Robinson ng Naga may stoplight ay kakaliwa na naman. Kaya pinorward ko lang to dito at sigurado namang hindi dito naliligaw yung mga ibang so mga bawat likuan lang naman ng daanan ng yun ang dapat na hindi makaligtaan. So hindi ko pala na video guys yung may Jollibee galing tayo ng Bicol or Bisaya ay galing tayong Ligao or Visayas. May makitang Jollibee ng Naga talagang kakaliwa doon, may island sa gitna ng kalsada, so hindi ko pala na-videohan. Akala ko na-videohan ko kaya sinabi ko kanina pero hindi pala. Kaya dito na guys, ito na yung Robinson ng Naga, so may stoplight dito ay kakaliwa. At ipapass forward ko lang din dahil sobrang haba na ng oras ng aking video. God.
nasiraan sa daan, bumangga yung bus. At yan nga guys, ginabi na kami at may nabutan kami itong nagbanggaan na bus, may nakaparking na L. Kaya lusot talaga yung yung wasak talaga yung likod ng L at yung mukha din ng bus. Kaya dito to guys sa may parte na ng Tagkawayan, lagpas ng bayan. Pag galing ng Visayas, lalagpas muna ng bayan ng Tagkawayan. Nandito kami guys sa Tabugon, nagbili ng burger dito sa Frank Burger Tabugon guys. Pahinga muna ng konti at Yan ang binilihan, soki. Kung may angel, sana angel lang soki ko eh. Kaso walang angel. Kaya tiis muna sa Frank. Palis na kami. Yan guys, go na kami. Go, go, go. Ano may pumuntang tao doon sa kabila natin kanina? Saan? Dito sa akin? Oo. Kurang alam kung buwihi yun. Wala naman. May pumunta kanina pagbaba ko. Siguro pa ako bumaba. Okay. At yung area pala na ito guys is nandito to sa Tabugon papuntang Calawag na ito. So i-fast forward ko lang kasi medyo mababa na ang video at yung area naman na ito ay hindi basta makaligtaan dahil dito talaga ang sentro ng daanan at wala nang iba. So dito pala guys sa Tabugon, dandahan lang dito pagdating ng mayroon ditong checkpoint kasi dito ng time na yun nung baguhan lang ako dito, napabilis ang takbo ko at nung nakita ko yung signage ng mga talagang dalas-dalas ang preno ko dahil at nasita ako dito sa area na ito dahil nung bago lang ako nagbibiyahe dito, nalimutan kong area na ito ay may checkpoint kaya mabilis ang takbo ko at nung nakita ko na yan, talagang bigla ang preno kaya sinita ko ng mga checkpoint na sobrang bilis ko kaya naging ako ng pasensya dahil bago lang ako sa biyahe na ito. Nabulaga ako na mayroong checkpoint. At yung area naman ito guys, na itong na ito, sa Lopez na to. So pinagpuputol-putol ko lang video kasi masyado nang mahaba. At hindi ko na videohan yung aming pagdidiesel sa Calawag dahil ang gusto ko sanang mangyari ay bibidyohan ko yung pagdiesel namin sa Calawag sa Shell para makita din yung area ng Calawag kaso nalimutan ko na at nandito na to sa ginagawang tulay na hindi pa natatapos sa Lopez. Dito pala guys sa Lupis, kaya ito pinlano tong magtaas ng tulay dito. Itong area na ito ay bahain at hindi talaga, pag nagbaha dito ay hindi kayang daanan ng mga truck dahil sobrang lalim. At lalo na siguro kung magkasabay yung dagat na taib at saka baha, hindi talaga makakalusot ang dito, kaya naplanuhan to ng pinatayuan ng tulay. So yung mga kasama ko dito guys nakaranas na dito ng stranded sila sa bypass ng Lopez dahil sa hindi makalusot dahil sa sobrang lalim ng tubig. Kaya kung matapos to ay maulwan na to sa mga biyahero. Kung pwede daanan sa ibabaw ng truck mas maganda, pero kung hindi naman pabor din sa mga kotse na lalo na kung tagbaha dito ay makakalusot na sila kasi yung baha dito guys ay matagal humupa, hindi kagaya ng ibang baha na area na ibang lugar na madali lang humupa. Dito pag bumaha dito guys sa tag-ulan matagal humupa, kaya ang kasama namin dito halos 2 linggo silang na stranded sa daan
dahil hindi makalusot nga dahil matagal umupa ang baha dito sa Lopez. So ibibideo ko ito guys pagliko dyan sa may bypass ng Lopez. At i-fast forward ko muna guys dahil mabagal ang takbo namin dito gawa ng sira-sira ang daan. Kaya i-fast forward ko muna para hindi lalong umaba ang oras namin. At pagliko namin dyan sa bypass ay siguro i-cut ko muna ang video dyan dahil marami na akong video na pinost nito sa Lopez na ito, sa area na ito. Kaya pag nakaliko dyan ay i-cut ko muna at doon na lang sa Lucena ang video or Pagbilao or Lucena hanggang doon sa Sariaya. So yan na guys, kakaliwa na kami dyan kasi galing kami ng Bicol. At yung area pala dito guys ay nandito na to sa Gumaka. So dito talaga sa Gumaka, matik talaga sa bayan ng Gumaka mag-traffic gawa ng may kurbada nga dito sa ng bayan ng Gumaka na kurbada na hindi pwede magsalubungan ang sasakyan, kaya dito magpupos talaga ng traffic. Pero madali lang naman, hindi kagaya ng na matagal. So dito madali lang ito. At may taga-sinyas naman sila dyan sa bayan ng Gumaka, kaya 24 hours yan silang may taga-sinyas yan araw at gabi. So dati pala binawal dito ang truck dahil ginagawa ang kalsada, pero ngayon ay okay na yung kalsada doon sa kurbada kaya pwede na ang truck. Kung mayroon mang hindi natapos na gaano ay lang guys, yung kunti na lang ang natira. Tabing dagat na Gumaka, Petron, Pilay. Daming nagkatambay at tutulog. Daming nagkapila. Standby. At Timunan. Dito na kami guys sa Timunan papuntang Sariaya, Quezon. Galing kami na Sagnay. Malapit-lapit na kami dumating. Timunan. Ay, Bilaw, Lucena. Sabay Sariaya na. Mga na. Dito pala guys sa sigsag ng Timunan or galing ka ng Bicol or Bisaya, pagbaba mo ng papuntang Pagbilao guys ay magdahan-dahan tayo kayo dito guys dahil dito ang area na ito ay maraming na aksidente, lalo na yung mga biyaheng Bisaya dahil umiinit na ang mga brake lining
bago dumating dito, mahaba-habang lusungin to. Kahit banayad lang na lusong ay delikado pa rin, dahil pag guminit ang preno dito ay siguradong ah, may kalalagyan. Kaya ito guys, mukhang mabilis lang, pero pinas forward ko lang din yung video ito sa area na ito. So sa ngayon guys, yung kalsada dito ay medyo okay na, dahil hindi kagaya ng dati na halos sira ang kalsada dito sa Timonan. Pero ngayon ginagawa na, at marami nang okay at natapos na. Kaya paalala dito guys sa mga driver, lalo na kung galing ng Bisaya, ay kailangan mag-ingat sa area na ito, dahil dito ay taka o disgrasya sa area na ito dito. Dito na kami guys sa Pagbilao Bayan. Hindi kami dumaan ng bypass gawa ng pwede naman dito pagka gabi. At hindi na matraffic dito pagka gabi. Dito guys sa araw, pagka araw ay matraffic dito. Kaya mas maganda kahit malayo ang bypass ay magbabypass na lang kami. Dito pala sa Pagbilao ay mayroong one way. Kagaya dito. Itong area na ito kakanan, matik one way, kasi pag diretso bawal dumiretso. Kakanan. Yan, no entry. Nakalagay sa kanto. Yan ang ano ng Pagbilao. Bayan, sentro kasi maliit. Maliit yung kalsada. Ipot. Yan, yung kasalubong dyan naman dadaan. Kabila na yan. Dito na pala kami guys sa Lucena. Mahaba-haba pa ito. Lucena Highway. At sa sunod nito ay Pagbilao. And then Sariaya. Malapit na kami guys. Konting ikot na lang. Nandito na kami guys sa Sariaya Castañas. Kasi nandito yung leaky gas na pinipick pa namin ng LPG. Papasok kami dito sa kantong ito, kaliwa. Kala mo walang planta sa loob kasi masikip pandaan, pero pagdating sa loob ang lawak ng planta ng leaky gas LPG.
Guys, nandito na kami sa planta ng Sariaya Ligas. Alas 2. Isang oras tinakbo natin. 1, 5, Alas 5 tayo malas 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 9 hours. 9 hours? Hmm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2. Tapos ko lang bukas nito. Okay. So, 5, 12, 13. Hindi naman, okay, punta magtanong kung 25. Okay na boss, tama? Busing okay na? Hello guys, nandito na kami sa planta ng Sariaya Ligas. Kung nakarating ka sa dulo ng aking video, paki-like naman, at kung baguhan ka sa na nakapanood nito, baka naman pwede makahingi ng iyong subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all.